Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik at may ihahatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. At ang topic natin ngayon mga kapatid, bakit ka kinakainggitan ng mga tao? Ayan. Yan po ang ating topic natin ngayon. At bago po tayo magsimula ay ipapakita ko muna yung pinagawa sa akin ng isang client at saka patient ko na si Ma'am Arlene. Yan. Ito ma'am, tapos na po yung paggawa ng dalawang 10 elements. Yan. Sa gusto pong gusto pong magpagawa nito, 10 elements at saka gumamela series, ay mag-PM lamang po kayo. Ayan, ito po yung pinagawa niya sa akin, itong dalawang 10 elements, gumamela series at saka dalawang lucky charm. Yan. Lucky charm mga kapatid para ito sa negosyo. Yan. Ipapakita ko sa inyo mga kapatid kung ano nga ba ang purpose nito. Ang lucky charm kasi na ito mga kapatid, napakadami ng kumuha nito mga kapatid, na nasa 3 batch na yata ang paggawa ko ng ganitong ang lucky charm na ito na pangpaswerte sa negosyo. Ayan po. Ang pangpaswerte po mga kapatid ay yan po ay mga gabay lang sa ating buhay. Hindi po natin iaasa dito ang inyong swerte. Yan. Ito po ay, ang masasabi ko sa inyo, ito po ay pawang gabay lamang para kayo ay swertihin. Kung gusto niyo swertihin kayo at meron kayong ganito, samahan ninyo mga kapatid ng kilusan ninyo, magsipag kayo o magsumikap din kayo mga kapatid para kayo ay umasenso. Yan, hindi yung iaasa niyo sa swerte yung inyong buhay sa pangpaswerte, walang mangyayaring ganun mga kapatid. Dapat kumilos ka o magtrabaho ka, magnegosyo ka. Ito ay mainam sa negosyo mga kapatid, na ilalagay mo lang ito sa inyong mga sa kaha ng inyong bentahan sa tindahan, sa shop, sa kung kayo ay cashier sa mga ay ilagay lamang po ninyo itong pampaswerte. Yan. At sa may mga negosyo dyan, sa mga business na mga pangmalakihan, ito'y maganda mga kapatid. Pwede nyo dalhin, pwede nyo ring ilagay sa kaha ng inyong tindahan o kung ano man ang inyong mga business. Ito. At ito nagpagawa talaga si Ma'am Arlene ito sa akin para ilalagay nila sa kanilang sa kanyang negosyo, sa kanyang nanay yung isa at saka yung sa kanya pang personal niyang gamit. Marami nang kumuha nito mga kapatid, ng mga nakatatlong batch na ako sa paggawa nito. Hindi ko lang pinopost gawa nung sobrang busy din ako mga kapatid sa pagpapagawa sa gawa ng mga panguntra. Yan. Ito mga kapatid, itong pangalawang pinagawa niya, itong 10 elements. Ang 10 elements po mga kapatid ay galing po sa sagradong kahoy na gawa ng kalikasan. Yan, may dignom, yan, may dignom na pula, may dignom na itim, may mga gumamela silis, may sinag-araw, may sinukuan, at pandakaking itim. Ito ay mainam to mga kapatid, pangkalahatan ito. Pangdepensa din ito sa kulam, barang, palipad hangin, tigalpo o kung anumang uri ng mga itim na mahika. Yan po. Marami pong nagtatanong sa yung iba mga kapatid na bumili daw sila ng ganito. Yan. Parang wala daw epekto. Kasi yung mga kapatid, pag binili lang ninyo sa mga kung saan-saan yan, ay wala talagang yan. Dapat po mga kapatid, bago po talaga yan ibibigay sa inyong mga client o kung sino man ang mga gustong bumili dyan sa inyo, ay kailangan po talaga mga kapatid na kukonsagrahan yan. Bubuhayin yan, dadasalan yan para magkaroon ng ng buhay, at kung ano yung mga dasal mo pangpaswerte sa negosyo para umunlad, magkaroon ng stable finances. Ganun po dapat yung idadasal nyo dito. Yan, marami nang kumuha din sa akin ito mga kapatid. Sa sobrang dami mga kapatid. Hindi lang ganito yung resibo ng ko sa LBC, napakadami pa na doon pa sa labas yung mga resibo. Yan. Napakadami ang nag-order sa akin yan. At saka legit po ang aking mga
ang aking mga product mga kapatid. At pagkatapos kong gawin yung mga product ko ay pinapadala ko kaagad. Yan, hindi ko po yan pinapatagal dito sa akin. Hindi ako nanghihinayang kasi po ang tiwala po kasi ng ating client ay para po para po hindi po masira ang tiwala natin sa ating client. Sa mga naaberya lang ang mga parcel na ipinadala sa inyo, baka nagkaaberya lang sa opisina, at hintay-hintayin lamang po ninyo at dadating din yan sa inyo mga kapatid. Tatawag din naman yung delivery rider niyan sa inyo. Yan, ito'y maganda pangkalahatan sa protection din ito. Itong Gumamela Silis. Yan. Itong itong 10 elements. Yan. Ay yung pangatlo mga kapatid, ito yung Gumamela Silis. Ito ay mainam ito sa negosyo. Ito yung tinatawag sa mundo sa lihim na karunungan, itong Gumamela Silis. Ito ay tinatawag na bulaklak ng langit at lupa. Itong Gumamela Silis na ito. Mainam ito sa negosyo. Pampalubag loob, iwas sa inggit, yung mawawala yung galit mawawala yung mga taong may galit sa iyo ay mawawala pag suot-suot mo itong Gumamela Silis. Yan yung mga tangan-tangan ko mga kapatid. Yan. Gumamela Silis, 10 elements na may bato umo, itong buto ng sinukuan, at saka yung bracelet na 10 elements na may sator, Aripotenet opera rutas. Ayan. Ito yung dignum, ito yung 10 elements, ito yung pandrakaking itim, ito yung buli. Yan. Mas maganda kasi mga kapatid pag may tangan kang pamproteksyon at saka yung sa inyong katawan. Yan. At ito naman yung ipaprebi ko sa kanila. Ito yung para sa kontra sa malas ito. Ito. Yan. Ito yung freebie at previous, at ipapadala ko na yan pag okay na yung transaction namin at may na rin sa LBC. Yan ay ipapadala natin yan mga kapatid. Yan. Ganun po ako sa mga gustong magpagawa dyan. Wag po kayong magmadali, at busy din ako sa mga gawain ko sa gamutan online, sa actual. Yan, sa may mga magtatawas pa, may magpapareading pa sa akin. Unawain ninyo mga kapatid, matatapos at matatapos yan. Yan. Ang ating mga kapatid, ang ating topic, bakit kayo kinakainggitan ng mga tao. Yan. Kaya minsan na lang ako nakakalabas ng bahay dahil sa sobrang busy din. Tapos may may pasyente pa ako o client ko na nagpapagawa ng pangontra. Yan, 4 na piraso 'yon. Yan, kasi ang sa kanila nanalo sila sa kaso. 'Yon, may mga kaso-kaso na parang nagkaagawan ng lupa. Tapos ang kwento niya sa akin, nagkaagawan ng lupa, tapos nanalo sila sa kaso. Yung natalo na 'yon, umuwi ng Romblon umuwi sila ng Romblon ng biglaan. Ay matik na 'yon pag ganun. Alam na. Yan, kasi mga kapatid, pag hindi kasi dinadaan sa legal, dinadaan nila sa spiritual. Yan yung mga taong mapanlamang. Yan. At nagpagawa talaga sila ng pangontra sa akin, dahil yung mga pangontra ko na ganito mga kapatid ay ganito mga pangontra ko, tested talaga ito. Kahit puro orasyon ito mga kapatid, puro orasyon, at may mga sangkap din ako dito na pangkabal sa spiritual. Yan. Puro orasyon yan. Hindi ka basta-basta dyan pag Kasi ang orasyon kasi mga kapatid, pag yan ay nakadikit sa katawan mo, yan ang automatic na didepensa kung ikaw ay gagawa ng masama. Kikilos yan pag may nagbabalak sa iyo. Malalaman mo yan. Bibigyan ka rin ng babala niyan pag mayroon kang tangan na mga ganyan. Yan. At ang sabi daw nila, ang iba po, sabi daw ng iba, yung nagsasabi sa akin, yung ganitong pangontra ko daw ay medyo daw may kamahalan. Kahit ganyan yan, at least subok, at ako mismo ang nakapatunan yan. Hindi ko naman ilalabas yan kung hindi ko na subukan yan, yung mga ganyang pangontra.
Yan, hindi ko yan ipopost, hindi ko yan hindi ko ilalabas yan kung hindi mismo ako ang nakapatunay sa aking sarili. Yan. Maabot nyo rin yung ano niyan. Kaysa yung hindi nga kayo pag kayo nga ay siningil ng hospital ng napakamahal, hindi nga kayo nagrereklamo na sinisingil kayo ng ganyang malaking halaga, iyan ay medyo sakto lang, ay dapat ano rin tayo. Ang pera kasi mga kapatid, nakikita yan. Yan. Kasi yan yung mga pangontra na yan, yung mga sangkap niyan ay inaangkat ko rin yan. Binibili ko rin yan sa mga antingero din. Yan. Kaya dapat ano rin tayo, ang tinatawag na respeto lang tayo. Ayan, simula na tayo, naka 10 minutes na. Cut na tayo. Yan. Bakit nga ba kinakainggitan ng mga tao? Ano nga bang meron ka na wala sa kanila? Yan. Kuha tayo ng 13. Na-miss ko magtarot mga kapatid. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan. Kunin na natin tong blessing na ito. Kasi nagpahabol pa. Yan. So, mamaya na yan. Bakit nga ba kinakainggitan ng mga taong ito? Ano nga bang meron sa iyo na wala sa kanila? Ikaw kasi dito mga kapatid, may mga tao ditong kinakainggitan nila, kinukutya nila, o nilalait nila. Yan, dahil ikaw ay dito ay relihiyoso kang tao. Yan, siguro ikaw dati yung masamang tao na nagbalik loob siguro sa Panginoon at ikaw ay nagbago kaya kinukutya ka nila. Kung ano-ano yung mga negatibong salita na ano sa iyo, yung mga binabato sa iyo, sinisiraan ka. Kaya ito yung mga kalimitang kinakainggitan sa iyo ng mga taong ito. Hindi sila siguro makapaniwala na ikaw ay nagbago kung ikaw dati ay tarantado ka, siraulo ka, kung ano-ano yung mga pinagagagawa ninyo dati, o ikaw ay pasaway, palaaway, basagulero, siguro ikaw ay nagbago dito. Kaya isa rin ito sa kinakainggitan na ba't ikaw ay nabago ang buhay mo. Yan. Hindi sila makapaniwala na dating wala kang ay nagkaroon ka ng panibagong pagkakataon. Yan. Kinakainggitan kasi ng mga tao dito, kung ikaw ay ang third wheel na ito yung kinakainggitan nila sa iyo. Palakaibigan ka kasi mga kapatid. Marami kang kaibigan, wala mapababae, mapalalaki, kahit may nakikita ko ditong LGBTQ. Yan, pangkalahatan na marunong ka makisama sa makipagkapwa-tao, makisama, makibagay sa ayan. Isa ito sa mga kinakainggitan ng mga tao sa iyo. Yan. Kaya di talaga maiiwasan yan mga kapatid. Ito yung kinakainggitan niya sa inyo, nila sa inyo. May masaya kayong relasyon, may masaya kayong pamilya, maayos at maganda ang inyong pamumuhay. Ito yung kinakainggitan nila. Ayaw kanilang magiging masaya. Yan. Ito yung ayaw nilang makita, kaya kinakainggitan ka. Kasi nakikita nila masaya kayo ng inyong partner, wala kayong problema. Siguro kahit may problema din kayo financial, na na bibigyan din ng solusyon. Ito yung kinakainggitan nila. Yan. May mga tao kasi ganun na hindi maganda yung hayaan mo na lang, hayaan na lang natin yung mga yan pag ganun. Yan. Origin. Ikaw kasi dito mga kapatid ay madiskarte ka sa buhay. Ito yung kinakainggitan nila. Marunong kang magdumiskarte, marunong kang gumawa ng mga trabaho na hindi nila kayang gawin. Kaya ito ang kinakainggitan nila, na wala sila, na merong kinakainggitan nila na meron ka na wala sila. Kaya ito,
masipag ka, mabait o matulungin. Kaya ito ang kinakainggitan nila sa iyo. Yan, mahabagin ang loob mo. Yan, kasi may origin dito, ibig sabihin ikaw dito yung taong marunong dumiskarte sa buhay. Ito, blessing. Isa ito sa kinakainggitan ng mga tao sa iyo dahil kahit ang daming nangyari sa buhay mo, ang daming ng pagsubok na nalagpasan mo, ay nagkakaroon ka ng blessing mga kapatid. Sunod-sunod na blessing ang natatanggap mo dito. Yan. Sunod-sunod na blessing, pinagpala ka ng Panginoon dahil sa ikaw ay naging madasalin dito. Yan, dito. Kahit kinukutya ka kasi nila mga kapatid, pero ang pangungutya nila ngayon may halong inggit yun at galit. Yan. Kaya kinakainggitan ka, binubuli ka nila, minamaliit, kinukutya, ginagawa ng hindi magandang mga pananalita sa iyo na puro negative, yung mga negative vibes ang nakikita ko dito sa mga taong ito, na ikaw ay sinisiraan, ginagawa ng hindi mabuti, hindi maganda. Pero ang ma-advise ko lang dito sa inyo, magpatuloy kayo mga kapatid. Kung ano yung mga paniniwala mo, kung ano yung kinagisnan mong paniniwala, ay ipagpatuloy mo mga kapatid. Wag ninyong patulan yung mga taong nambubuli sa inyo, kasi kung pag pinatulan ninyo yan, wala kayong pinagkaiba sa kanila. Yan. Hayaan ninyong kutyain ka, hayaan niyo. Ang tao kasing ang tao kasing pinapababa ng binababa ang kanilang dignidad ay inaangat yan ng Panginoon. Yan, ay kaya hayaan ninyo ito, mga nambubuli na mamaliit sa inyo. Ito yung mga taong hindi naging successful sa buhay, kaya yung pag-angat mo ay binabantayan nila, minamaliit nila. At pati yung blessing mo dito, siguro mga kapatid, ay ginagawan din nila ng issue yung mga blessing na dumadating sa inyo, kasi naku-curious sila kung saan nanggaling yung mga blessings mo. Ayan, naku-curious itong mga to, saan kaya nangyari, asan kaya nanggaling yung mga blessing ng taong ito, ba't wala naman itong parang napakasimple lang sa kanya ang kanyang mga ginagawa, ba't ang daming blessing, anong nangyayari? Parang naku-curious sila mga kapatid. Yan, gusto din nila sirain din. Isa rin ito sa mga relasyon ninyo na gusto nila na masira ang inyong pamilya. Yan, na magkaroon din ng third wheel, ng third party dito, ng isa sa inyo mga liwa, ang isa sa inyo ay dito ay magloko. Yan, ito talaga yung gusto nilang sirain ang inyong relasyon. Yan, kaya ganun, pinakainggitan ka rin dahil pala kaibigan ka rin dito, binubuli ay yung mga nambubuli sa iyo. Yan yung mga taong may galit sa inyo mga kapatid. Yan yung mga taong naiinggit sa inyo. Yan yung mga taong ayaw nilang nakikitang nagiging masaya ka. Yan, kaya naiinggit yung mga yan. Pag nakita nilang masaya ka, nagagalit yung mga yan. Yan, nagagalit, gustong manakit. Yan yung mga pamamaraan ng mga yan. Kaya kung ikaw ay nakakaintindi ng sitwasyon, wag mo nang patulan, iwasan mo. Yan lang, ganyan lang kasimple. Yan, kung anuhin mo yan, patulan mo yan, magkakagulo talaga kayo. Yan, kaya dapat rin tayo. Ikaw kasi dito mga kapatid ay talagang naniniwala ka talaga sa ikaw talaga ay kahit marami ng marami ng nangyari sa buhay mo, lahat ng hirap, pagod at sakit na naranasan mo, ay hindi ka pa rin lagi ka pa rin nagpapasalamat sa Panginoon. Ayan, merit making. Yan, nagdadasal ka pa rin kahit meron mang blessing o wala, patuloy pa rin ang pagpapasalamat mo sa Panginoon. Yan, ikaw dito hindi ka nawawalan ng pag-asa. Yan, ang gusto talaga ng mga tao dito na may mga na kinakainggitan ka
na walang blessing na dadating sa iyo. Yung blessing na ito mapuputol ito, gusto nila na bubulihin ka nila, aasarin ka, tapos maging pulubi ka. Ito yung gusto ng mga taong kinakainggitan ka. Itong gusto nilang mangyari sa iyo, na maging pulubi ka, walang patutunguhan ang buhay mo, maging pariwara ka, dyan ka lang palakad-lakad sa kalsada, parang sira ang ulo mo. Ganito yung gusto nilang mangyayari yung mga taong kinakainggitan ka. Yan. Pero hindi ito magtatagumpay mga kapatid kung masama ang mga minamanifest nila sa inyo, masama yung mga sumpa course nila sa inyo, o mga dinadalangin nila. Kung masama yung dinadalangin nila, hindi rin pag alam kasi ng Panginoon na tama yung ginagawa mo at wala kang inaapakang tao, inagrabyado, wala kang ginawang masama sa taong iyan, ay bumabalik din yun sa kanila mga kapatid. Bumabalik yan. Pagkasamaan kasi ang pumapasok sa isip at sa puso mo, ay ganun din ang mangyayari sa iyo. Yan, hayaan mo lang sila. Hayaan mo lang. Baka sa kanila pa mangyari ito mga kapatid, basta patuloy mo lang ang pagdadasal mo. Yan. Na sana yung mga taong gumawa sa iyo ng masama ay bumalik sa kanila yung mga pinagagawa nila. Yung mga ito, yung mga gusto nilang na maging mapariwara ang buhay mo, masira yung kinabukasan mo, binubuli ka. Balang araw mga kapatid, yung taong nambubuli sa inyo, sila din ang bubulihin ng mga taong nasa paligid nila. Kasi yan mga kapatid, pag hindi mo iniiwasan yan, ay ano yan, pag hindi mo iniiwasan yan, patuloy yan sila sa pangbubuli. Yan, sa pang-aasar, sa pang-iinsulto. Yan, pag iniwasan mo yan at di mo masyado pinansin yan, at kung ikaw ay merong good mindset din, iwasan mo yan, titigil yung mga yan. Titigil yan. Yan yung mga taong gusto lagi ng gulo. Yan. Nagkakaganyan. Ito kasi yung kinakainggitan nila. Yan, masaya ang inyong relasyon. Mabuti naman ang inyong ng inyong pamilya. Ito yung nila. Yung ayaw na ayaw nila, mga kapatid. Perseverance. Yan. Itong mga nito mga kapatid, itong mga taong ito na kinakainggitan ka, ang yung mga yan mga kapatid ay isang pagsubok yan sa iyo. Para binigay siguro niya ng universe sa iyo o ng ating Panginoon na malalagpasan mo yung pagsubok. Lahat naman tayo mga kapatid may pagsubok naman. Pag ito ay nalagpasan ninyo mga kapatid, yan, pag nalagpasan ninyo ay magkakaroon kayo ng blessing dito. Yan, naniniwala naman ako sa blessing mga kapatid. Dalawang klase ang blessing mga kapatid. Kaya dapat may blessing na mabuti, may blessing din na galing sa masama. Yan, pero ang blessing na nakikita ko dito ay dahil sa ikaw ay mabuti dito, ikaw ay nagsumikap, at ikaw ay laging nananalangin. At ikaw ay nagpapasalamat. Ay yung blessing na ito ay tuloy-tuloy. Yan. Yan dapat ang tamang pag ng baraha. Mo talaga. Salaysay mo talaga sa iyong mga tagapanood. Relax ka lang mga kapatid. Wag mong patulan yung mga nambubuli sa inyo. Yan, yung mga taong hindi gumagawa ng mabuti sa inyo, wag niyo pansinin. Mag-relax kayo, wag ninyong dibdibin, wag ninyong isipin mga kapatid, kasi pag inisip mo yan at baka ikaw magkaroon ng sakit sa puso pag dinamdam mo yung mga problema na pinagagawa sa inyo ng mga taong kinakainggitan ka. Relax ka lang. Magsasawa din yung mga yan. Parang kung may narinig ka man na mga negatibo sa inyong paligid yan, sa mga tao na nagkakalat siguro ng mga maling impormasyon, o di kaya maling mga na wala namang mga pruweba, o di kaya patunay,
wala ka dapat ikabahala mga kapatid. I-relax mo sarili mo. Lalo't lalo na pag wala kang ginagawang masama sa kanila. At di natin alam, baka sa susunod na araw bumaliktad yung mga pinagagawa nila sa inyo. Gagawin din ng ibang tao yan sa kanila. Yan. Kung anong ginawa sa iyo mga kapatid at di mo sila pinansin, di mo sila pinatulan, yung mga pinagagawa sa iyo, gagawin din ng mga ibang tao yan sa mga gumawa sa inyo nan. Yan, kumbaga, ang tinatawag na makakahanap din sila ng katapat. Yan, ang katotohanan. Hindi talaga nila maiiwasan mga kapatid na hihilain ka pababa. Kasi nga kinakainggitan, grabe talaga, may mga tao talagang naiinggit, nagagalit, naiinis o nababad trip sa iyo mga kapatid. Kahit hindi mo naman, maraming nayayabangan, maraming nagagalit sa iyo, kahit hindi mo naman sila inaano, parang negative yung mga iniisip nila. Yan, makikita naman ninyo sa mga barahan na aking inilatag dito. Yan, nagagalit sila, tapos yung gusto nila dito, sila lang yung angat, sila lang yung bida, sila lang yung kasi ang tingin nila kasi dito sa inyo mga kapatid, mayabang. Yan. Hindi naman natin masisisi ang tao sa mga galaw o kinikilos niyan. Ganyan niyo talaga yung ang galaw niyan, hindi niyo masisisi yan mga kapatid. Kung ganyan. Kung hindi ninyo tinatawag na kung ano man ang mga kinikilos niyan, kung mga ay intindihin na lang mga kapatid. Ang importante, hindi kayo sinasaktan, hindi kayo sinusuntok niyan, hindi kayo, hayaan ninyo, buhay niya yan. Yun yung diyan, hindi kayo inaaway, wala kayong narinig na salita, hayaan ninyo. Yan kasi ang kalimitan mga kapatid na sa personal natin na pananamit, diyan sila minsan na gagalit, naiinggit. Yan, ang tingin ng iba mayabang kahit wala ka namang ginawa sa kanila. Mag-flex ka lang ng mga pinaghirapan mo sa social media, ay mayabang ka na. Yan kasi yung mga taong mga kulang, ang mga hindi pa, yung mga mindset nila ay hindi pa hinog. Yan. Ang tingin kasi ng iba, imbes na yung mga nagpo-post ng mga magagarang sasakyan dyan, magagarang kung ano yung mga achievement na dumating sa kanila o pinagpala man ng Panginoon yan, at tingin sa iba, sa kanila mayabang. Yan. Kaiba yung mayabang mga kapatid sa proud. Kasi ang proud, talagang gusto talaga nilang ipakita sa mga tao na gawin silang inspirasyon, pero ang tingin ng ibang may galit o inggit sa kanila, mayabang. Yan. Kaya pipilitin kang hihilain pababa na gusto nilang lumubog ka. Yan. Gusto nilang hanggang sa baba ka lang, kaya kahit anong pilit mong umangat, may mga tao talagang nanghihila at hindi gusto yung mga nangyayari sa buhay mo, na mga magagandang nangyari sa buhay mo. Kaya hinahanapan talaga nila ng rason, paraan, paninira, kung ano para maibaba ka at hanggang nasa baba, panatiling hanggang sa baba ka lang. Yan. Pero lalabas din naman ang katotohanan diyan mga kapatid. Ikaw rin naman ang makakapagsabi niyan ng mga ganyan, hindi yung ibang tao. Yan. Dapat sa mga ganyan ay huwag ka dapat magpa-apekto. Unang-una sa lahat ay kilala mo yung sarili mo, umpisa pagkabata, kakampi mo na yan. Tapos magpapa-apekto ka sa mga ganyang tao, wala, talo ka diyan. Ang gusto talaga nila mga kapatid, ang natural disaster na ito, na ang lahat ng mga naipundar, lahat ng blessing na ito, lahat ng mga nasa sa iyo na, ay gusto nila ay mawala ito sa iyo mga kapatid. Yan, mawala itong mga yung mga kung ano man ang mga nangyari sa inyo, na ikaw ay nakasurvive sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Gusto nila itong sirain. Yung mga taong naiinggit sa inyo, sisirain talaga nila yung mga plano mo, yan, yung mga achievement mo sa buhay, sisirain talaga. Kaya nga kung may mga plano kayo, wag ninyong ipagsabi, kahit man sa kamag-anak ninyo, kahit man sa mga kapatid ninyo, yan,
wag ninyong ipagsabi dahil minsan kalimitan mga kapatid, pag sinabi mo yung mga plano mo o mga ano mo sa buhay ay nauudlot. Yan. Yung mga taong naninira sa iyo ay i-ano mo na lang, ano mo na lang mga kapatid, ituring mo na lang na isang aral o isang alaala na lang itong mga paninira sa iyo, panghihila pababa sa iyo, gusto kang pabagsakin, gusto kang maging pulubi, gawin mo na lang itong alaala. Gawin mo itong aral mga kapatid. Gusto kang maging pulubi, gusto kayong paghiwalayin ng partner ninyo, ganito. Yan. Gusto nilang maging ano ka, mapariwara ang buhay mo dito. Kasi nakikita na nila na may improvement na yung buhay mo dito. Yan ang masasabi ko. Wag lang ninyong pansinin yung mga negatibong tao kasi pag yan ay pinansin mo yung mga negatibong tao, yung mga taong hindi naniniwala sa inyo, ay wag ninyong pilitin mga kapatid. Ay, may sarili din naman silang utak yan. Kung ayaw nila, wag ninyong pilitin. Basta kung ano yung sa iyo at alam mong tama at wala ka namang inaapakang tao, wala kang sinasaktan, gawin mo yung tama. Hayaan mo yung mga yan. Yung mga tao kasi mga kapatid, gagawa ka man ng mabuti o di maganda, tumanggi ka man, may masasabi at masasabi din yan sa iyo. Kaya piliin mo na lang yung dapat mga kapatid. Yan ang katotohanan dyan. Yan. Yan lang yung mensahe ko, yung yan ang dahilan na kinakainggitan ka ng mga tao. Yan po mga kapatid, at humahaba ng ating pagbablog na ito ngayong gabi, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Bye bye.